lahat naman po natatayo na warehouses doon sa municipality po ninyo, kukuha ng building permit. Sa ano po namin, Hindi po ba? Lahat ng construction, dapat yung munisipyo ay dapat kumuha ng building permit. yun po ang Yung mga dapat. pagbabako, di kumukuha ng fencing permit. Eh. Yun po ang dapat. Oh, yun ang dapat. Opo. Ibig bang sabihin, hindi nyo ginawa yun? Hindi po, meron pong mga ano na nagko-construct na walang permit. Eh, bakit nyo pinapayagan? Hindi po namin pinapayagan, kaya nga po itong municipal Eh, bakit engineering. nakatayo po? Ibig nyo bang sabihin, Konsi, lahat po ng warehouses na nakatayo may building permit? Can you guarantee that to this committee? Hindi po. So, sa sagot lang po ninyo, Konsi, ay may mga warehouses na itinayo na walang building permit. Tama po. Ano po yung gagawin nyo dapat? Ano po kami, ipapasara namin yung ano, kung Kung yung hindi po kayo pinapasok, ay walang building permit, may karapatan ba silang piitin kayo na pumasok? yung pong ipagbawal. Yes, kasi sabi po nyo kanina sa pagtatanong ni Chairman, meron kayong gustong pasukin na warehouse, piniit kayo ng gwardiya. Apa. O di dapat tinanong nyo kung meron ba kayong building permit. Nakita nyo sa amin. Ayaw nila po kaming i-interpret. Ang ibig nyo sabihin, doon sa munisipyo nyo, masiga yung nagtatayo ng warehouse kaysa gobyerno ng inyong yun ang hindi ko sasagot po ninyo, Konsi. Sandali lang, Mayor. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Yes, Congressman Ako. May I request PSA to submit to us a copy of their contract with Unisys so that we can conduct a study. What are their obligations and other parts of the agreement? We have already submitted last night, sir, The contract. the contract, the concession agreement. Yes, you have submitted it already. Thank you. Yes, sir. Okay, thank you, Congressman Ako. Moving forward, for the information of the honorable members, the PSA has created a technical working group. Correct me if I'm wrong, PSA. So Yes, you have sir. already created a technical working group as a result of our previous committee hearings in this committee. And because of this, they came out with a new guidelines as to the late registration implementation, correct? Yes, sir. Kasi nakakatawa nga naman na karamihan ng nag-a-avail nung late registration, LCR lang, o hindi kaya, iba wala pang endorsement from LCR, PSA issues directly an endorsement, kaya nagkakaroon sila ng birth certificate. At karamihan dun sa birth certificate, nakasulat pinanganak sa isang malayong barangay. Pangalawa, ang nagpaanak, kumadrona. Pangatlo, nag-avail ng late registration a minimum of at least 10 years. 10 to, like this Alice Guo, she availed of the late registration 17 years after sa farm. Diba? And we all know that. Diba? So this is quite, this is in fact ridiculous, no? Na halos pare-pareho. 90% na nag-avail niya na Chinese. Yun lang ang modus. Yun ang kanilang justification. Pinanganak ng kamadrona, hindi sa ospital pinanganak. Sa farm lagi pinapanganak. Sa malayong lugar. So now that the TWG created by PSA as a result of our committee hearings has now made it difficult for anyone to avail of the late registration policy. Mr. Chair. Because of this, nakita natin na hindi na ganun kadali for the Chinese citizens na maka-avail nito. But another issue that was raised by Congressman Dan Fernandez dun sa Lenovo, Unisys, PSA engagement. No? Apparently, what Congressman Dan Fernandez is saying is that there could be some sort of a collusion, no, perpetuated by the Chinese company, Lenovo, and some PSA employees to justify or to issue a birth certificate to anyone who wishes to avail of the late registration policy. So, quickly lang, Chairman, quickly lang. Hindi, kasi sabi niyo nagkaroon sila ng parang tinatawag na what you call this committee to TWG. but may I be allowed to ask the COA
para magkaroon na tayo ng tinatawag na auditing of this agreement that entered into by the PSA, because precisely the money that are being paid for this concession or for this public-private partnership are also owned by the Filipino people. Kasi nagcha-charge sila sa atin binabayaran din for certain years, o hindi ko alam, and that's the reason why I wanted to have an audit report on this by the Commission on Audit to try to find out. Kasi dito, Mr. Chairman, miski doon sa, ito kasi ang inakusa sa kanila sa United States nag-o-overprice sila sa, even in the employees. Sa employees nila, Mr. Chairman, binabanggit doon sa kaso ng Homeland Security that in-overcharge nila ang mga employees nila, pero kalahati lang ang binibigay sa employee. And would you believe, Mr. Chairman, dito sa Unisys, Philippines, there is 3 to 4 million na sweldo ng isang employee. Merong 500,000, 600,000. So, binobloat nila yung sweldo ng mga employees, and these are being kept by the company itself, which in accordance with the investigation of the Congress of the United States. I think, Mr. Chairman, it's high time for us to include the Commission on Audit to find out 2,000 ang tao ng Unisys. Am I correct? 2,000? Meron kayong building na pinagawa at 2,000 ang tao ninyo? Approximately 2,000. Yes, 2,000 ang mga employees nila. And dito sa salary na nakalagay dito, Mr. Chairman, isipin mo, meron dito 600,000, Mr. Chairman, pero ano lamang siya, IT service desk analyst lang siya. Oh, meron dito 360,000 to 480 to 840 team leader lang siya. Napaka-generous ng... Kaya nga, nagtataka ako na mabasa ko to, Mr. Chairman, having the salaries being given, gusto ko na mag-apply sa kanila. Can you confirm that, Mr. President? Oh, Mr. Chairman, ito, site lead. Alam mo kung magkano sweldo? 3 to 4 million. Ano yan? Site lead. Website niya yan. Can you confirm that, please? What's his name? Mr. President, can you confirm that Unisys. these salaries If are... I may clarify, Your Honor, that information came from Glassdoor, and that correct? Sorry, Correct. for me to confirm, right? This is correct. Yep, No, and is that's that correct? If the the information salary came from for the Glassdoor. US. Yes. Can you kindly submit to us the salaries of these 2,000 employees? These are not employees of the PSA, These are employees of the Unisys. Okay, for this one, I would like to be clarified, Your Honor, that the contract that we have for PSA is under Unisys Managed Services Corporation. Yes. That is where we have these 2,000 heads Yes. as of the moment, and their salary is actually not that figure that you are stating. We can provide you the details, Your Honor. Please submit to us the true salaries of these 2,000 employees, because yun na nga sinasabi ko sa inyo kanina, merong FBI report sa inyo sa Unisys. Ayan ang contractor accused of overbilling the US citizens. At yung sobrang sinesweldo ng mga employees ay napapupunta sa company. Hindi ako nagsabi niyan, Yep. Washington Post yan. Yep. Saka yung US Congress. Yep, I acknowledge that, Your Honor. But yeah, would like to get to the specific on that detail. Submit to us. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Fernandez. A follow-up question sa NBI. Those respondents, o DOJ na lang, si Attorney Padulyon, yung mga respondents sounded like Chinese sounding names. Other than those listed as incorporators of Empire 999, there are other 6 who are Chinese sounding names. Is that correct? That is correct, Your Honor. Wala bang Pilipinong involved dyan? Apparently, Your Honor, from the information provided to us by the National Bureau of Investigation, there are Filipinos involved, but the actual names, the complete names and addresses have yet to be secured. So that's the information and data that we're waiting from So the NBI. if names will be provided, Filipino names will be provided later on, that would be another case, a supplemental. No, Your Honor. Like I mentioned earlier, there are aliases which were included in the charges. There are about 6 of them. Initial query from the National Bureau of Investigation, we were informed that these are Filipinos. Some of them are Filipinos, but we have yet to get the actual names and identities of these people, Your Honor. So those names that you mentioned with aliases are Filipinos? Yes, Your Honor, and they're included as amongst those charged with Chinese-sounding names. No Your Honor. public official being charged? No public official as far as the referral shows, Your Honor. Okay. Sige. Thank you, Attorney. Mayor Gonzales, kayo po ang incumbent mayor ngayon sa Mexico, Pampanga.
And if you recall, nung ating previous hearing, may panawagan ho ang committee na inspeksyonin po natin yung ating mga warehouses na sa loob ng Mexico, Pampanga. Ginawa po ba natin ito? Good morning po. Tama po. Hanggang sa kasalukuyan po ay kami nagpapatuloy sa pag-inspection ng mga warehouse. So pwede po bang malaman ano ho yung warehouse na anong nakita nyo? Anong meron dun sa warehouse? Baka may pogo ho dyan. Wala ho bang nakatagong pogo dyan? Sa ngayon po, wala pa po kaming nakita. Lahat po ba na inspection nyo? Hindi pa po. Sa dami po ng mga warehouses at mga buildings na nagsitayuan sa Mexico, hindi pa po namin natapos. Actually po, mula nung maupo ako, noong August 29, yung naging priority ko po ay yung mag-tax mapping. At sa kasalukuyan po ay nagpapatuloy po kami sa pagta-tax mapping para makita namin yung mga dapat pang makita at ma-inspection ng mga bawat warehouses sa Mexico. Doon sa doon sa na-inspection nyo na, anong observation nyo? Malalaking business po. Malalaking negosyo. And you can honestly say that itong na-inspection nyo are legitimate businesses. Opo, legitimo naman po. Wala hong illegal pogo dyan. Wala pa po kaming nakita. Kasi sa Porac, sa kapitbahay nyo, meron eh. Sa ngayon po, wala po. Wala po kaming nakikita ng mga pogo. So, ilan ho ang total warehouse dyan sa Mexico? Ito, nung po kasing maupo ako, nag-create po ako ng task force. So, ang chairman po ay si Consial Alan Lopez, siya po ang nilagay kong chairman. Sila po at ang assessor at yung ibang mga municipal heads ang nag-inspection sa kasalukuyan. At pag may time po ako, sumasama po ako. Okay, meron po bang mga warehouse o meron ba kayong na-inspection doon na mga building na hindi ho kayo napapasok, hindi kayo pinayagang pumasok, mag-inspection? Nung una po, nung November 23, nakarating po ako sa isang malaking compound. Ano ang pangalan ng compound? Yung Infinity 8 po. Infinity? Opo, Infinity 8. Infinity 8, 8. Opo. Okay, Infinity 8. At pinapasok po kami hanggang doon sa kanilang opisina at wala po yung may-ari. Pero Pinapasok po kayo hanggang sa opisina pero walang nangyari. Ano ibig sabihin nun? hindi po, pinapasok po kami hanggang sa opisina lang at wala po yung may-ari. So, tumawag lang po siya at sinabi na papasyalan ako sa munisipyo at nag-usap naman po kami. At kahapon po, dahil naka-monitor naman po ako sa lugar na to, nung Sabado, dahil may mga complainant sa barangay, nag-ano po kami, nag-inspection po kami kahapon. Excuse me, yung complainant, kino-complain yung mga negosyo niyo, yung mga warehouse na yun? Hindi po, kasi sabi ng mga tao doon na may nagka-crack yung mga walls and flooring ng bahay nila. So, ang sinasabi po nila, may mga parang nag-uukay doon sa lugar. At may blast, nagwa-blast, parang dinamita daw. So, kaya ganun po yung nangyari at kaya napilitan po kami ako at pumunta po kami at tumawag po ako kay Governor na i-report po yung mga ganung insidente. So nag-response naman po sila at sumulat po ako sa yung Chief of Police ko, pinasulat ko sa PNP, sa Provincial Director at sumulat din po ako kay Vice Gov at kay Nanay para humingi ng police assistance. So kahapon po nag-conduct po kami joint ocular inspection yung Kapitolyo at ang municipality po. Yung sinasabi niyo pong complainant, ilan ho yung complainant na nagkakaroon ng crack doon sa kanila? Siguro po mga 10 yun. Pero bago po yun, yung mga ibang complainant doon, inayos na po yung kanilang mga lugar. Sino umayos? Yun pong Infinity 8. So si Infinity 8. Ang makakasagot po, Mr. Chair, ng maayos nito, nandito po yung barangay captain ng Barangay Lagundi. Sige, pwede po bang tawagin Saka po yung COP, yung Chief of Police ng Mexico. Sige, pwede po bang tawagin natin? Alam niyo, usong-usong ngayon yung mga tunnel eh. For some reason, tunnels are being used by some, I don't know,
Your guess is as good as mine. So, pwede po mong tawagin natin si Kapitan. Kap, ano yung mga kasagarang reklamo doon sa inyong mga constituents doon sa lugar? Paige, can you assist? Magandang umaga po, Mr. Chair. So ako po yung punong barangay ng Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga, Alfredo S. David. So yung naging complaint po ng aking mga kabarangay, bago lang po itong nakarang linggo lang. So nagtataka rin po ako bakit ngayon lang sila nagreklamo, Mr. Chair. Samantala nung past 3 to 4 years ongoing construction, hindi sila nag-complain, Mr. Chair. Tapos ngayon bigla meron silang complain na tapos na ang construction ng Infinity 8 doon sa surrounding ng company. So ngayon ang reklamo po nila, excuse po, ang reklamo po nila, Mr. Chair, is yung may lumalabas daw na tubig. Although may bakod na mataas, itong Infinity 8, ang reklamo ng ating mga kabarangay siguro mga 7 to 10 persons. Then pati yung meron daw sila naririnig na putok. Ayun po, Mr. Chair, yung complaint po nila na meron daw tubig na lumalabas do sa mga, ito po yung bakod ng Infinity 8, ito yung mga nagre-reklamo na residential katabi lang ng bakod ng Infinity 8 na mataas. So malapit po doon sa Infinity 8. Opo, Mr. So Chair. kapag ang kanilang kwento ay merong pumuputok, merong silang naririnig, totoo yun, malamang. Totoo po yan. Naririnig nila eh. Totoo po yan, Mr. Chair. Totoo po yan. Kasi nung nagtanong po ako sa kanila, at ang naririnig na putok regarding do sa mga transformer ng PELCO, kasi siguro nag-overloaded. Kaya pag minsan may times, minsan pangalawa, may report sa akin ng LG, yung mga nasasakupan ko is ang problema do sa transformer ng PELCO sa electric. So yung pumuputok doon ay hindi dinamita, kundi pumuputok na transformer. Yes, Mr. Kayo Chair. mo ba, Kapitan, nakapasok na ho kayo doon sa compound ng Infinity 8? Opo naman, Mr. Chair, lalo na pagka dumarating po si Mr. Alex Goong, yung owner po ng Infinity 8. Alex Goong po. Hindi Guo. Goong. Goong, may NG. Meron po. Okay, so na-inspection nyo, nakita nyo yung compound, wala ho bang hukay, wala ho bang mga tunnel doon, wala ho ba kayong road, napapansin? Ala naman po, Mr. Chair. So wala hong doon, so may access naman pala ho kayo doon, nakakapasok naman pala ho kayo. Opo, Mr. Chair. So anytime pwede kayong pumasok kahit na nung oras bilang kapitan. Opo naman, lalo na pagka dumarating po at from Manila, pag bumababa yung owner si Mr. Alex Goong. Bakit ho alam niyo kung darating si Alex Goong? Sinasabi mo ba, kapitan, salubungin niyo ako, darating ako. Tumatawag po sa akin yung katiwala. Okay. Tinatawagan po ako para pag nasa site na doon sa pag-aaring ni Mr. Alex Go, nagpupunta po ako, pumapasok ako, tapos yon nangungumusta po regarding sa barangay. So every time na dumarating ho siya dyan, nandoon kayo? Opo, Mr. Chair. Ang ibig sabihin po, kayo ang welcoming committee ni Mr. Alex Go. Hindi naman po, Mr. Chair. Gawa na siguro nung bilang po nung barangay, yun, lagi lang ako pinapatawag dahil nasa jurisdiction ko po yung business. Okay, sige po, maraming salamat sa inyong information. Salamat din po. Okay. So Mayor, mga ilang porsyento na ho ng warehouse doon sa area nyo ang na-inspection nyo na? Mr. Chair, ito pong chairman ng task force ang sasagot niyan dahil siya po ang laging lumalabas sa kadila ng busy po ako. Pag hindi po ako maraming ginagawa, sumasama po ako sa inspection. Sige, maraming salamat. Napaka-importante ho kasing malaman natin na alam nyo ho yung nangyayari dun sa lugar para hindi ho tayo nagugulat. Kagaya nitong Shabu
dyan sa area sa Mexico. Nagulat po tayo na merong hong warehouse pala dyan na ang pagmamayari ng isang Chinese at meron palang shabu dun sa loob. Kaya Mr. ayaw Chair, natin magkaroon ng gulatan. Kaya Mr. Chair, napaka-importante. wala po nang maupo ako, talagang naging aware po ako dyan. Kaya nag-create po ako ng task force at ang ginawa kong chairman, itong member ng Sanggunian. Thank you po. Sige, salamat. Yes, you're the city council, you're the municipal councilor, no? Opo, Mr. Chair. Sige po, ano pong, naka-oath ka na ba? Ay, hindi po. Comsec, can you please administer his oath? Please stand up and please raise your right hand. You swear to tell the truth and nothing but the truth in this congressional inquiry. Thank you. Thank you, Comsec. So, Kutsihal, ano bang report nyo dun sa mga warehouses within the municipality of Mexico, Pampanga? Bali po sa record namin, Mr. Chair, meron kaming 61 locations. Pero yung number of warehouses specific po, wala kaming, hindi namin po alam. Hindi nyo alam kung ilan ang warehouse? Opo. Pero yung locations namin, 61. So far, nakaka-28 na po kami locations. Yung iba, merong 10 warehouses. Yung iba, merong isa, 3. Lahat po ba ng warehouse na yan? Meron ng business permit yan? Yung pong iba, wala. So ngayon, yung pag-check namin, nagko-comply po yung, may mga nakapag-comply na po. So, ano pong observation nyo dun sa inyong mga na-inspection? Meron bang compound na hindi kayo pinapasok? Meron pong isang instance po, wala po yung may-ari, hindi po kami pinapasok. Isa lang po yun. Anong, ano yan? Anong warehouse po yan? Actually po, hindi ko po alam yung warehouse kasi babalikan po namin, magpapatulong kami sa kapitan. Saan yun? Sa area ni Kapitan? Hindi po, sa may barangay Piring po. Ay, ibang barangay naman ito. Opo. So, hindi ko kayo nakapasok? Hindi kayo pinapasok? Hindi po kami pinapasok. May gwardiya pero hindi pinapasok. Anong pangalan ng kumpanya? Hindi po nila sinabi tsaka hindi po namin alam kasi yung pader. Wala bang pangalan dun sa labas? Wala po. Mataas po yung pader. But I'm sure si Barangay Kapitan, alam ho niya yan. Hindi po siguro. Hindi ko lang po sure. Kasi So may tumayong warehouse doon sa barangay na yun, hindi alam ng municipality at hindi rin alam ng barangay? actually po, tiningnan ko yung yung location at saka yung area ng parang wala pa kaming reclassification ordinance. Nasa kinalculate ko yung area, nasa 1.8 to 2 hectares po. Yung area yun? Opo. May mga building? Meron po, warehouse. Taas ang bakod? Opo. Malaki ang gate? Malaki po. Parang pampelikula yun. Opo. Siya, no? Yung mga ganun. So hindi kayo nakapasok doon? Hindi po. May security guard? Opo. May armas? Hindi po, hindi, kasi yung yung butas ganito lang po. Parang pampelikula nga yun. Parang alam na alam ni Dan Fernandez yan. Opo. Sige, maraming salamat po, Konsyal. Salamat. In the next hearing, Mayor and Konsyal, paki-update po kami dun sa inspection yung gagawin po dyan. Mr. Chair, Yes, Congressman Ato. pwede lang po ako magtanong. Please proceed. Konsi, lahat naman po natatayo na warehouses doon sa municipality po ninyo, kukuha ng building permit. Sa po namin, Hindi po ba? Lahat ng construction, dapat, yung munisipyo ay dapat kumuha ng building permit. yun po ang Yung dapat. pagbabakod, kumukuha ng fencing permit. Yun po ang dapat. Yun ang dapat. Opo. Ibig bang sabihin, hindi nyo ginawa yun? Hindi po, meron pong mga na nagko-construct na walang permit. Bakit nyo pinapayagan? Hindi po namin pinapayagan, kaya nga po itong municipal Bakit engineer. nakatayo po? Ibig nyo bang sabihin, Konsi, lahat po ng warehouses na nakatayo may building permit? Can you guarantee that to this committee? Hindi po. So, sasagot lang po ninyo, Konsi, ay may mga warehouses na itinayo na walang building permit. Tama po. Ano po yung gagawin nyo dapat? Po kami, ipapasara namin yung kung... Kung yung hindi po kayo pinapasok, ay walang building permit, may karapatan ba silang piitin kayo na pumasok? Yung pong ipagbawal? Yes, kasi sabi po nyo kanina sa pagtatanong ni Chairman,
meron kayong gustong pasukin na warehouse, piniit kayo ng gwardiya. Apa. O di dapat tinanong nyo kung meron ba kayong building permit. Pakita nyo sa amin. Ayaw nila po kaming i-entertain. Ang ibig nyo sabihin, doon sa munisipyo nyo, masiga yung nagtatayo ng warehouse kaysa gobyerno ng inyong yun ang hindi ko sasagot po ninyo, Konsi. Sandali lang, Mayor. Hindi ikaw ang tinatanong ko. Apo. Kasi ang pagtatanong ko, nagmumula sa sagot niya sa chairman. Tama po. Di po ba? Apo. Ibig nyo sabihin sa lugar po ninyo, sa Mexico, Pampanga. Masiga pala yung mga nagtatayo ng warehouse kaysa Municipal Government of Mexico, Pampanga. Actually po, ngayon hindi na ganun. Pero noon, siga sila. Dati po. Ganon. Thank you, Mr. Chair.